Hindi ko nakakalimutan. Okay. Yan. Okay, targeting method, best practices, testing, 3 days or maximum of 1 week. Bakit? Dahil gusto muna natin makita yung mga data na and KPIs natin before tayo mag-focus doon sa isang creatives or sa isang targeting method. So, sa budget naman, ang lagi kong ginagawa for testing is 500 pesos per day and naka-on lagi yung CBO or your campaign budget optimization. So, ang ginagamit ko, one campaign, sa loob ng one campaign, merong 3 ad sets. Sa loob ng 3 ad sets, merong multiple ads. Okay? Again, sa isang campaign, 3 ad sets. Sa loob ng ad sets, merong multiple ads. Okay? Sa first ad set, ang ginagamit natin na targeting method dyan, meron ako tinatawag na generic, which is the mass method, specific, uh, broad. Broad is the arrow method. And then the specific is the hook method. For the generic or mass method, wala tayong ginagamit na targeting or interest. Nililive lang natin siya ng blank. I-ano natin yan, i-maneuver natin yan. Gagawa tayo ng sample campaign in a while. I-ano ko muna, i-explain ko muna. So why? Because we want to test our creatives and check our KPIs. Okay. Walang targeting. Totally blank. Okay? Next is the broad. Broad or arrow method. Ito sa broad or arrow method, yung sinasabi ko kanina na 2 or minimum of 2 or maximum of 3 interest. Yun yung ginagamit natin. Or much better if 1 interest lang. Para ma-check natin, para ma-check natin yung creatives or yung interest natin if working ba or kung dun ba tayo nag-excel o nagkakaroon ng mas magandang result. Okay? Next is the specific. Itong specific, guys, 3 interest lang ang ginagamit dito lagi. And same lang. Same interest lang lagi. Hook method. Why? By hook method, kasi tinatarget natin yung mga tao na may hilig mag-shopping. Online shopping, yung kanina nilagay, online shopping na retail, and then engage shoppers. Meron tayong dalawang explanation kung bakit ito yung ginagamit ko. O, dahil dito, automatic bababa agad yung CPM natin dahil tinatarget natin yung mga tao na laging nagme-message sa mga ads. Okay? Of course, perfect to pagka nagbebenta ka ng mga gamit, general merchandise or services or even e-commerce. Ito lagi. Ito ang Paano kadalasan po po pumapalo. services? Pag services, pwede pa rin siya under dito.
Kasi itong mga tao naman na to is sila yung uh, madalas or laging nagkikipag-interact sa mga nagra-run ng ads. It's either services or shopping platforms. Yun yung behavior ng Facebook ads, Facebook accounts nila. So yun. Dito, na-test ko na to sa real estate, na-test ko na sa mga other services based businesses, pasok pa rin siya. Okay? So ayan ito ang lagi kong uh, template when it comes to targeting methods. Ito siya lagi. 500 pesos per day. Or kahit even 100, 200 pesos per day, pwede nyo gamitin to. Okay? And next, yun lang. Yun lang ang lagi kong ginagamit. For example natin na ito. Meron akong client na culinary. So, wag na lang natin guys i-screenshot ano. I trust you guys naman. Uh, Culinary school sila. So, we've been running messaging ads for them for a few months now. Ito yung results ng aking template. So, yan. Yan, makikita nyo guys. Merong retargeting, targeted, or broad. Pero dito yung ginawa ko last time. Nandito yung ginawa ko last time. Tinanggal na nila. So, yun. So, yun yung perfect example ko ng 3 ad sets. Ito siya. 1, wait lang. Pindot ko dalawang ano. Messaging campaign. So, siya. 1, 2, and 3. Ito siya, guys. So, sa retargeting, ang ginamit na audience is of course, yung mga high school graduate, gustong mag-culinary arts, education, cooking, and cuisines. Ito yung sinasabi ko guys, perfect example na okay lang kahit multiple interest, basta correlated siya sa ads ninyo. Related pa rin siya sa lahat. Ayan. So culinary siya, so related siya sa mga high school graduates, perfect siya for culinary arts, education, cooking, cuisine. And then the targeted naman, yan, cuisine, education, same. Then the broad, education lang. Ayan. Diba? Yan lang siya. Broad. Broad. Minimum of 1 or 2 or max. Yan siya. The result, check natin yung result. 18 pesos CPM. Mababa na siya, guys. For me, mababa na siya. 18 pesos per messages. Ibig sabihin, pag may nag-message sa inyo, 18 pesos yung kaltas or sinisigil ka ni Facebook ng 18 pesos kada message. So if ever sa 18 pesos na yon, mayroong dito sa culinary school na to, may nag-enroll worth hundreds of thousands ng culinary arts. Di na siya lugi sa ininvest niya na 18 pesos. Right? So 135 na yung messages na nakukuha. Okay? For example, out of that 135, 30 students ang nag-enroll sa inyo or nag-enroll. Nagagastos mo pa lang is 2.5.
tapos 30 students na agad, 'di ba? That's times 100% ng uh, ininvest mo sa kay Facebook ads. Okay? This is the perfect example of service-based uh, business na ginagamit yung template ko. Okay? And then for an e-commerce naman, or if meron kayong business like uh, products, this is the best example. Ito ang perfect example. Wait, search natin. Okay? Let's edit this one. So, this one, hook, arrow, and mass. Okay? Mass ad set, we don't have any targeting. Blank. So, ang ginawa ko, ayaw kong mag-chat yung mga Jejemon or yung mga talagang hindi naman nag, nagme-message lang para man trip. So, ini-exclude ko siya. Pwede tayong mag-exclude, guys. Exclude natin yung mayroong nakalagay na Eddie sa puso mo, the Casty Crab, Eddie sa puso mo, Casty Crab. Yan. Para malimit natin yung mga tao na nagme-message sa atin. So, mass, wala akong detail targeting na nilagay. Sa arrow, dalawa lang. And then sa hook, engage shoppers, online shopping. Hindi ko pa nga nilagay yung isa. The result, ano yung result natin? 500 peso budget daily, 24 pesos per messages, 41 messages ang nakukuha ko. And then, isa to sa mga, ano to year 2022 ko ni-launch to. Nag-e-commerce ako. Ang kinita ko dito is approximately 500,000 to 1 million per month. Hindi ko pwede i sabihin dito yung product, pero ito yung mismong, kasi yung product na yun, plan ko pa rin siyang i-run for this year. So, yun. Pero sige na nga, for the sake of this batch 1, I trust you guys. And sabi ko sa inyo, gusto ko matutunan nyo lahat. Ito yung product ko na yun. Here you go. Here. So this one, ano to dinidisclose ko during the sales process na this is not a uh, original piece. This is a uh, imitation. So, na-risk na nila yan kung ano, bibili sila or hindi. But still, ito yung sa mga isa sa nagbigay sa akin ng revenue during 2022. Ayan. Earphones. And then, nag-result yan ng maganda-ganda. Para makita pa natin yung ibang ano. Ito siya. I spent 174,000 pesos on ads. Okay. Yan. And then, nagpa 5 pesos ako per messages. Sobrang baba na yan, guys. Nasa 3,200 yung messages ko.
So nag-run lang siya for 3 months, tapos hindi ko na kinontinue kasi gano'n naman ang e-commerce, lalo na pagka depende pa rin sa season. So niran ko siya ng bare months. So after that bare months, wala na, hindi na siya pumalo ulit. So I will try it again this year. Pero again, dinidisclose ko siya uh, na imitation lang. Tapos, ito lang lagi yung gamit ko. Until now, I'm working with international marketing agencies and then local marketing agencies. Until now, ito pa rin yung ginagamit ko. And I'm telling you guys, if ganito yung template ninyo, pwede na kayong mag mag-explore ng different interest dito sa bawat ad set na to. Then when it comes to creatives, sa isang ad set, multiple creatives naman ang pwede natin gamitin. Okay. Yan. Okay, I guess that's it for tonight, guys. It's already 10 a.m. ay 10 p.m. So, may mga questions ba kayo? Question. I have one po. Okay. By the way, si Darwin to. Nagamit ko Darwin, lang tong okay. account. Yeah. Um, Okay. with the lifetime budget po, let's say Mhm. you have 30,000 na lifetime budget tapos hindi ka nag-set ng date or end date, pwede bang ubusin ni Facebook yung 30,000 in just 2 days? Um, Or mas 30,000 budget. 30,000 mabisa budget nilagay mo tapos naka per day. per day or hindi ka lang nag-set ng end date? Yes, mauubos 'yun. It depends na kung naka per day mo 'yun tapos naka 30,000 tapos hindi ka nakapaglagay ng end date, ubos 'yun. Oo. Yung 30 days na 'yun. Ay 30,000 na 'yun, ubos 'yun. Okay. Yes. So let's be vigilant when it comes to adding our budgets and of course creating our schedules. So ang ginagawa ko diyan, like guys, lagi before ako mag-run ng ads for client, lagi ako merong Canva deck, may presentation. Andun lahat ng mga gagawin ko muna. Dino-double check ko muna 'yan bago ko i-launch. Kasi once na-launch 'yan and makita ni client na na sa launching pa lang hindi ka na okay, so that's negative points for you na. So parang hindi ka na nila makikita na as competent. So naranasan ko yun sa mga agencies, international agencies, and even local na before mag-launch, dapat um, stick ka dun sa deck, sa presentation, or dun sa templates na gagawin ninyo. Yun. Thank you po. Thank you. Okay. Question pa? Anyone? So Mm, far po, sa lahat ng targeting nyo, ano po yung, let's say, you've run a lot of campaigns naman. So, ano po yung targeting na for you best performs? Like sa hook, sa mass okay. targeting, or sa Yun. Meron kasing dalawa. For me, yung una talaga is the mass method. Kasi expected mo na yun eh, na meron at meron kang makukuhang messages. And then, pangalawa is yung um, the broad. Yung broad kasi, under pa rin siya sa interest ng gusto mong targeting with your specific niche or specific services or product. At the same time, very broad siya. Hindi mo masyado siyang ginagawang specific or complicated. So, expected mo pa rin talaga na makakakuha ka ng mga messages. But again, I always tell this to my other students nung mga nagwa-one-on-one coaching sa akin before and then sa mga clients ko. It depends pa rin kung gaano kagaling yung graphic artist mo or even video editor mo or and copywriter. Depende pa rin sa message na kayang dalhin ng buong team.
dun sa services or products na gusto mong i-market. Kasi itong Facebook ads naman, given na eh, datas talaga to. Datas don't lie. Sa data, makikita mo kung maganda ba yung creatives mo, makikita mo kung maganda ba yung hook rate mo ng video. Yun. Kaya, it Alright. depends pa din. Yan. Pero usually, dito sa tatlong targeting methods na to, ano to, working siya. Promise. I guarantee you guys na working talaga siya. Also po, next on our next sessions, turuan niyo po ba kami like to optimize, like for example, hindi nag-work talaga yung ads namin targeting those Yes. target. Tuturo ko din sa inyo yung tamang pag-optimize and tamang pag-warm up ng page, tamang paggawa ng copywritings, call to actions, and using ChatGPT sa mga susunod na araw din. Sige po. Thank you, thank Yeah. you. Other questions, guys? Anyone? Okay, pag wala, please type 1. Kung okay lahat, kung nasusundan lahat, please type 1, guys. 1, okay. 1. Okay, 1. Okay, guys. Okay, sige. I need a volunteer ulit para sa day 2 natin kung ano ba yung uh, natutunan nyo for this day 2 session. Anyone? Ako marami sa Sige. target. Okay, sige. Like napaka-informative ng targeting. Like di ko talaga to makikita with kasi um, nanonood ako ng YouTube videos for this, Mhm. but dito ko lang talaga nalaman tong targeting na Yeah. which is very helpful on my end. All right. Thank you very much. Sa susunod and after this our 1 week intensive session, hindi lang videos ang bibigay ko sa inyo, yung mga templates natin ibibigay ko din. And then yung mga targeting. Different niches. So, kung ano yung mga tamang targeting, magbibigay din ako nun ng mga Excel files. So, maaari nyo siyang magamit. So, yun. Another one, baka meron pa isa bukod kay Darwin. Kasi day 1 pa lang, ano pa na siya. Share na siya ng natutunan niya. How about the others? Brother Gerald. Hindi ko pa naririnig si Brother Gerald ata. Bro, diyan ka pa? How about... okay, sige, 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 sige. Sige, type mo na lang bro. How about Trishna? How about Trishna? If kung ano yung natutunan natin for day 2. Trishna, nandiyan ka pa? Pakigalaw yung baso natin. Okay. Sige. Wala na ata. Wala ata siya, Trishna. Okay. Wait na lang natin yung key takeaways ni Gerald para mabasa natin lahat and then ma-share natin sa group. And then guys, don't forget na open yung community natin ha. Tayo-tayo lang nandun. If may mga questions kayo, pwede kayong mag-post doon and then sa mga susunod na araw, magpo-post din ako ng mga insights doon. And then, of course, mga recommendations sa mga susunod na araw. And then, right after our 1 week, of course, magiging ano tayo dyan, active tayo dyan lahat. Magbibigay tayo ng mga references or kung sino yung mga taong dapat yung panoorin or yung, syempre, yung mga bonus webinars natin from different experts industry like Cap Hernandez on sales, um, Gab Francisco on social media marketing, Brian Baltasar from doing graphic designs. Yan yung mga and then sa community groups naman natin, community partners natin,
partner tayo with SMMPH. If nakasali na kayo doon, Social Media Marketing Philippines, kaibigan natin si Sir Neil de Mapilis, yan. I-invite din natin siya when it comes to community, community engagement and being a founder. Yan. Okay, guys. Okay, sige. Hindi na ata natin maintay yung ita-type ni Gerald. Gerald, pwede pa i-type na lang din sa bro, sa messenger natin yung key takeaways mo for day 2. If wala nang question, guys, thank you very much and sana may natutunan kayo for day 2 and then see you on day 3, guys. Thank you so much. Have a great day. Bye po. Bye-bye. Ay, wait. Baka pwede naman akong maka-request ng picture. Kung sino yung pwede mag-open ng cam. Or sige, kahit wag na. Dito na lang, i-screenshot ko na lang. Bye guys, thank you.